Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito ay kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukupkupin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Noong 2015, pumunta po si Pope Francis dito sa ating bansa. At sa UST, sa kanyang mga audience, sinabi niya, "Aprendamos a llorar." Let us learn how to weep. Let us learn how to cry. Aprendamos a llorar. Si no aprendes a llorar, no puedes ser un buen cristiano. If you don't learn how to cry, you cannot be a good Christian. If you don't learn how to cry, you cannot be a good Christian. May punto si Pope Francis. Yung iba sa atin, ayaw ipakita na sila ay umiiyak. Yung iba po sa atin nahihiya na ipakitang sila ay nahihiya. Kasi raw ito ay pagpapakita ng kahinaan, pagpapakita na wala kang tapang. Totoo kaya yun? Lalo na sa mga lalaki. No? Ang mga lalaki nahihiya na ipakita na sila ay umiiyak. No? Bakit nga ba tayo umiiyak? Saan ba nanggagaling ang ating mga luha? Ito ba ay nagmumula sa tubig na ating iniinom? O sadyang emosyon ang nagsisilbing imbakan ng ating luha? Marami pong posibleng dahilan ng pag-iyak ng isang tao. Pero kailangan din natin matutunan kung paano kumilatis, kung totoo ba o hindi ang pag-iyak ng isang tao. Katulad po ng napanood kong balita kagabi, siguro napanood niyo rin, may isang babae na huli sa kasong stapa, scammer. Mahigit 3 milyon yung kanyang nakuha doon sa mga tao. Nung nahuli siya, tinatanggi niya, umiiyak. Pero umiyak kaya siya nung naisahan niya yung mga taong yun? No? Totoo kaya yung kanyang pag-iyak? No? Meron kasing mga tao umiiyak arte lang. Hindi naman totoo yung kanyang pag-iyak dahil hindi naman talaga totoo yung kanyang nararamdaman. No? Ang tawag sa ganong pag-iyak, crocodile tears. Arte lang. No? Pero meron naman talagang umiiyak na totoo. No?
At sa totoong pag-iyak, maraming bagay na hindi talaga natin maipaliwanag kung bakit tayo patuloy na umiiyak at hindi natin mapigil ang pagluha ng ating mga mata. Ano ba talaga ang kahulugan ng bawat luhang lumalabas sa ating mga mata? Sadya bang may kabuluhan ang pagluha ng ating mga mata kapag tayo ay umiiyak? Sa Ebanghelyo na ating binasa, nakita natin si Jesus bilang isang totoong tao maliban sa kanyang pagiging totoong Diyos dahil sa kanyang pag-iyak. Tumangis si Jesus. Iniyakan niya yung lungsod ng Jerusalem na itunuturing lungsod ng kapayapaan, pero tinanggihan nila si Jesus. Ang problema sa mga taga-Jerusalem, hindi po nila nauunawaan ang dahilan ng pagbisita ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Hindi nila alintana na siya ang kumakatawan sa kapayapaan bilang sugo ng Diyos. Umiyak din si Jesus dahil naalala niya rin yung mga nangyari sa unang mga propeta na pinadala sa Jerusalem, na hindi pinakinggan ng mga tao, bagkus ay pinatay pa. Habag ang naramdaman ni Jesus para sa mga propeta na naghirap, nagsakripisyo, katulad ni Jeremiah, ni Isaiah, ni Hosea. Sila pong nagpahayag tungkol sa damdamin ng Diyos na labis na nalungkot dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ayaw magsisi, ayaw magbago. At ngayon, ang bugtong na anak ng Diyos ang sinugo. Ipinadala sa lungsod ng Jerusalem, ngunit matigas pa rin ang kanilang puso. Ayaw magbago, ayaw magsisi. Hindi nila nararamdaman yung presensya ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Yun ang dahilan kung bakit umiyak, tumangis si Jesus. Sino nga ba naman ang hindi iiyak? Kapag ang minamahal mo, gusto mong maging maayos ang kalagayan, gusto mong magbago, pero hindi mo makita yung pagbabago. Ine-expect mo na magiging maayos yung kanyang kalagayan, pero ganun pa rin, matigas ang puso, matigas ang ulo. Kahit nga kayo sa inyong mga anak, kapag ang anak ayaw sumunod, paulit-ulit ka na nagsasabi na kailangan niyang baguhin yung kanyang ugali, pero ayaw magbago. Anong gagawin ng nanay, ng magulang? Iiyak ka na lang. Nagkakalyo ka na, kakadasal para magbago ang anak mo o ang asawa mo, pero ayaw magbago. Iiyak ka kasi mahal mo. Gusto mo maging maayos ang kanyang kalagayan, pero ayaw magbago. Iiyak ka talaga. Ganon din ng ating Panginoon. Mahal ni Jesus ang mga taga-Jerusalem. At alam din ni Jesus yung sasapiting pagbagsak ng lungsod ng Jerusalem. Kaya ganon na lang yung kanyang pagtangis. Ganon na lang yung kanyang pag-iyak para sa mga tao na ayaw magbago. At totoo, 70 AD,
Ano nangyari sa lungsod ng Jerusalem? Nilusob ng mga Romano. Winasak ang lungsod, winasak pati ang templo na magpahanggang ngayon, hindi na nila naitayo. 70 AD. Nagkatotoo ang sinabi ni Jesus. Kaya may dahilan kung bakit tumatangi si Jesus para sa lungsod ng Jerusalem. Mga kapatid, yung pagpatak ng luha, may kaugnayan sa ating emosyon. Kung minsan akala natin tayo ay sadyang naiiyak ng walang dahilan, pero hindi natin naiisip na emosyon ang pinagmumulan kung bakit tayo umiiyak. Lalo na kung tagos sa puso yung mga pangyayari. Kapag ako po ay nagbibiyahe, nagdadrive, minamasdan ko rin yung paligid. Tinitingnan ko rin yung mga galaw ng mga tao, yung mga naglalakad, yung mga nagtatrabaho, yung mga nasa kalsada na walang matirahan, yung mga namamalimos, yung mga tao na naguhukay ng kalsada na talagang pawis na pawis, hirap na hirap, sa kakarampot na sweldo. Kapag iniisip ko yung mga ganun, nakakaiyak. Kapag nakikita mo yung mga naghihirap, nagdurusa, nakakaiyak. Mas lalo pong nakakaiyak kapag naiisip mo rin yung mga leader na namumuno sa pamahalaan. Sila nagpapakasarap, nakatira sa magandang tahanan, sumasakay sa magarang sasakyan. Pero ang tanong, nakikita kaya nila yung mga simpleng mamamayan? Sige ang pangkukurap, sige ang pagnanakaw, yung para sa mahirap na dapat na ibigay, para sa benebisyo ng karamihan, kinukuha pa. Hindi na para sa kanila, para sana sa mga mamamayan, kinukuha pa. Kapag gano'n, nakakaiyak. Kayo, naiiyak din ba kayo? Naiiyak ba kayo kapag may mga taong nagdurusa? Naiiyak ba kayo kapag may taong pinapatay ng walang kalaban-laban? Naiiyak din ba kayo kapag merong mga inaabuso? Naiiyak din ba kayo kapag may mga tao na hindi makamit yung katarungan? Kapag ikaw ay isang Kristiyano na hindi naiiyak sa mga ganong sitwasyon, tama si Pope Francis, hindi ka mabuting Kristiyano. Ang tawag dyan, manhid. Walang pakialam. Nakakaiyak, no? Lalo na kapag tagos sa ating puso yung mga pangyayari. Masyado pong makahulugan ang bawat luha na pumapatak sa ating mga mata kapag tayo ay umiiyak. Ang pinakamasakit sa lahat ng mga dahilan ng pagluha o pag-iyak ay yung may kaugnayan sa pagmamahal. Maraming kwento, maraming pahayag, maraming opinyon kapag pagmamahal na po ang pinag-uusapan. Maraming misteryo sa pagmamahal. Kasama na po dyan
na ikaw ay masaktan. At higit sa lahat, yung ikaw ay mawalan ng minamahal. Mahirap kung sa mahirap tanggapin. Pero ang luha ang isang bagay na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin upang tayo'y muling bumangon sa ating pagkadapa at harapin yung mga sakit ng ating nararanasan. Mga kapatid, ang pag-iyak ay hindi po tanda ng kahinaan na karaniwang iniisip ng iba. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay tanda ng lakas na harapin ang anumang kapalaran na naghihintay sa atin. Ang luha ay napakasagrado, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pagmamahal, sa pananampalataya, at sa pag-asa ng bawat tao.